Ayan, hello guys. Actually karon pagid ko nagkalakas sa daw nagkalakas loob nga i-share ni siya. Dugay nagikan ni siya nako nga plano pero karon pa jud ko maka-share ani. Um, bali akong i-istorya sa inyo ha nganong nagkasakit ko unsay start. This is for the awareness of everybody kay murag grabe na jud rampant na gid kaayo ang dialysis patients, ang naay kidney failure. So gusto na ako nga unta ma-stop na ang pag-abuso sa atong mga lawas. Murag wala ta kabalo nga ato na din siyang naabuso, murag wala na to nabantayan nga kanang dili day siya maayo, although medyo kabaluman ko pero kanang mga murag kanang sige na lang nato ginabuhat mga wala ta nagdahom nga dito di siya paingon mo na siya nahitabo sa ako. So at first when I was in nag-start ni siya when I was in high school kay boarding house man ko. So, of course, pag boarding house, puro instant ang food, noodles, hotdog, corned beef, mga dilata, may nana para dali ra siya maluto. And talagsara ko magpalit og kuan, mga kanang pagkaon sa gawas kay mahal baya. So, akong parents is maghatag lang sila kwarta sa ko to buy kanang mga instant, may nana ba. Then, mo to siya, sa boarding house ko and dili kay ko hingin na mog tubig. Og mangihi ko pugong-pugong but wala pa ko naramdaman that time. So, when I was in college, pagka-college na nako dito na nagskuan. Ingon na nagyapon, ga boarding house man ko. Same lang gyapon ang ginabuhat, mga instant gyapon. Talagsara ko mag healthy foods. Usually per me instant and dili ko hingin na mog tubig. Gusto ko na ng mga flavored drinks, juices, soda. Dili magay ko hingin na jud kayo og kanang coke or something kuan. Mga flavored kuan lang, drinks, juice, may na pineapple juice. Dili kay ko hingin na mog tubig and ang akong pag-ihi is kanang ginapugan-pugan ako ang pag-ihi. And that time siguro na ko'y gakabatian nga sakit sa ulo, sakit sa tiyan, pero gina-ignore lang nako na. And then nag-college ko. Nagtrabaho na ko dito na nagsugod. So ang akong kidney failure is chronic gid siya kay hinay-hinay man. Dugay siya nga kuan ba process bitaw. Murag nahinay niya og kuan. Ako hinay-hinay na ako gidaot ang akong kidneys nga without knowing na-abuse giday nako siya. So when I was working na dito na nga kanang grabe ko workaholic na ako. Super as in I'm hyper kay ko nga murag feeling na ako murag robot na ko nga I'm doing everything bisan dili kanang kaya sa akong lawas, bisan kapoy na kaya akong lawas, as long as makatindog pa ko, makalakaw pa ko, as long as ga function pa akong utok, I am doing it. So usually ang trabaho is usahay mag 24 hours pa dito na ko sa hospital magkuan, mag-ilis, magligo kay understaff man and workaholic ko din and akong pamahaw usually is kanang siya tawag cup noodles with skyflakes tayon tungod sa kabisi sa trabaho dili kay kumag inom og tubig then mapugong-pugon ang ihi nana gyapon. So
Di pero dili kay ko mahinginom og soft drinks. Murag stress kayo akong lawas ba. Nga murag bisan katulgo na kay ko, ako gyapon ilihok, ako gyapon itrabaho. As in, so murag naabuso na gid siya. Naabuso gid ang akong lawas, naabuso gid ang akong kidneys. Murag gahingalo na day siya that time. And then ako after 4 years of working, dito na dayon na ako yung mga simptomas nga ng gawas. Permi na ko ga leg cramps. Permi na ko gasuka every morning. Wala na ko'y appetite. Di na ko ganahan og kaon. And kung kuan ko, matulog ko, wala ko'y klarong tulog. Murag dili ko ganahan wala ganang akong pagtulog ba dili maayo. And dali ra kay ko kapuyon, as in dali ra kay ko kapuyon nga murag bisan wala ko'y ginabot kaayo, haway kay akong lawas, puy-puy kaayo. So, and the last one, nagabula na gid ang akong ihi. Dito that time mga 1 week siguro na akong observe na sige na siya bula. Aya na ako siya gipa-check up. Anong nakabantay na gid ko ba nga di na gid siya mo normal kay mura ang bula niya is dugan ni gid kay mawala. Aya padayon ko nagpa-check up that time. And so dito na din ako nahibalaan nga there is proteins sa akong ihi. Pagpa-check up na ako sa akong urinalysis. Nagpa-urinalysis ako. Wala pa akong nagpa-blood test, creatinine, and everything. So, dito sa kuan, pagka palungan na ay protein sa akong ihi, gi-refer na dayon ko sa nephrologist. And dito, nag-ana din ng nephrologist ako nga for dialysis na ay wala pa. Gipa-check pa niya akong creatinine. Siya i-check sa nato yung creatinine. Blood test, ana. And so, dito na nga 600 ang akong creatinine. Which is dako gid kay siya kay 100 naman supposed to be ang normal. Ano na din ang doktor nga advised for dialysis na ko. And kung unsa na wala pa kayo ko knowledge about dialysis, abi na ko is just admission, mawala lang siya. So nagpa second opinion ko. Wala pa ko nahibalaan na ng kuan. Pa second opinion ko unsay mga kuan sa dialysis. So nag-adto ko og SPMC Davao. Wala na sila lain choice. Kailangan na jud ko i-dialysis kay gasuka naman ko og dugo. Nagayelo naman ko that time. I am very kanang lain na akong dagway ba. Nga murag klaro na jud kay nga nakoy sakit sa kidneys. So they advised me to have dialysis. Sumot akong first na dialysis. That was month of September 2017 at SPMC Davao. Dito ang akong first dialysis. Kitauran akong IG. As in excited pa ko atong that time nga for operation ko sa akong IG. Abi na ko unsa nga operation to. Nakahilak jud ko, promise, after the operation. Kaya wala ko nag-expect nga buslutan man day akong liog na amday tubo ibutang. Grabe to siya nga experience. Wala ko nag-expect ngayon na to. So, that was my first dialysis at SPMC Davao. And wait for the part 2. Marami pa tayong pag-uusapan. Okay, tune in.